Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiyawid na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Tayo nagpapasalamat sa Kanya nag-uumapaw na grasya sa bawat isa sa ating lahat na narito ngayon. At samahan ninyo ako sa aking pasasalamat sa Diyos sa pagdiriwang ko ng ika-10 taong anibersaryo ng aking pagkapari ngayong araw na ito. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya'y naging tapat sa akin sa loob ng 10 taon, isang dekada. Isang taon na pag-aakay sa akin. Isang taon ng 10 taong pagiging tapat ng Diyos sa aking ministeryo. 10 taong pagsasabi sa akin ng Diyos, iniibig kita, kaya kita'y pinili. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kaningningan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang banal na Diyos na sa aki humirang, upang sa pagkapari ni Kristo, ako'y makatambal kailanman, at bagaman di marapat, ako ay makahanay sa naglilingkod sa iyong sambayanan. Ipagkaloob mo ako'y makapagturo ng mabuting balita sa tanan, ng may kasipagan at kapakumbabaan, at makaganap sa paghahain ng banal na pakikinabang ng may tapat na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya
at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Gawa ng napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtasay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Gaway Gawa ng napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtasay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Gawa ng napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang taong may nais na siya'y dumunong, sa poon matakot yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol, at pupurihin pa sa buong panahon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal. Buhay mo ang tinataglay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, saan ko ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakatutulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nananambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng Kanyang Anak.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sisimulan natin ang ating pagninilay. Hayaan yung basahin ko. Alam natin tong dasal na ito, yung Serenity Prayer. No? Ang babasahin ka lang yung mga unang sipi, no? ng panalangin nito na nilikha ni Reynold Neighbor. Sabi niya ganito, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Napakaganda, lalo na yung pinakahuling sinabi doon, the wisdom to know the difference. Walang problema kung ang tao ay matalino. No? Sapagkat sa mga panahon natin ngayon, kailangan natin ng katalinuhan. Pero hindi sapat na ako at tayo ay matalino. Kailangan tayo din ay marunong. No? Sapagkat kung minsan, ang katalinuhan ay nagiging katusuhan. Anong ibig ko sabihin? Ang gusto lang nating marinig ay yung gusto natin. No? Ang mangyari yung gusto ko. At kapag hindi natin nagustuhan ang nangyayari sa paligid, nagre-react tayo agad. No? Kapag hindi natin gusto ang nangyayari, pinagpipilitan natin, hindi dapat ito ang mangyari. Napakaganda ng sinabi ng bandang dulo ng ating mabuting balita. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ay anong itinuturo sa atin dito ng Panginoong Hesus? Ang karunungang malaman ang mga aral na nangyayari sa ating mga paligid. Tayo at ako ay hinahamon ng Panginoong Hesus, malaman natin ano ba ang pinakapuso nito. Bakit? Sapagkat napakaganda ng naging halimbawa ng Panginoong Hesus sa pasimula ng kanyang pangangaral dito sa mabuting balita. Sabi niya, katulad kayo ng mga bata na nasa plaza. At ang sabi niya, tumugtog kami ng plauta, hindi kayo sumayaw. Kami ay nanangbitan, ngunit hindi kayo tumangis. Dumating si Juan Bautista, na nag-aayuno at hindi umiinom. Anong sabi ninyo? Inaalihan siya ng masamang espiritu. Bakit? Sapagkat ang gusto nilang mangyari, ang isang propeta mangangaral, na papabor sa kanila, na ang propeta ay kailangan katulad nila. Subalit hindi yon ang kay Juan Bautista. Sapagkat ipinakita sa kanila ni Juan Bautista ang kapayakan ng buhay. Ipinakita sa kanila ni Juan Bautista na kung ano ang itinuturo ko, siya din ang isinasabuhay ko. Ngayon, pagdating naman ng Panginoong Hesus, abay siya naman ay nakikiinom, nakikikain. Anong sabi ng mga tao? Ito naman ay maglalasing. Matakaw. Pero hindi bagat ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos, siya'y napunta dito hindi para sa matuwid, kundi para saan? Para sa mga makasalanan. Hindi nila nakita ang aral. Hindi nila nakita kung ano ang mensaheng ipinadadala ng Diyos sa pamamagitan ni Juan Bautista at sa pamamagitan ni Jesus. Napakaganda ng hamon ni San Pablo sa ating unang pagbasa sa kanyang sulat kay Timoteo. Sabi ni San Pablo, maging huwaran ka sa mga mananampalataya. Paano baga maging huwaran sa mananampalataya? Na ikay marunong, ikay matalino, lahat ay alam mo. Na marunong ka sa lahat ng bagay-bagay sa pananampalataya, kulang yon. Paano ba maging huwaran ng pananampalataya
ay sa pamamagitan ng aking buhay. Sapagkat kapag nakikita ng mga tao na ang buhay ko, no, ay align, no? Ang buhay ko ay tinutulad ko kay Jesus. Ang buhay ko ay sumusunod sa turo at aral ni Jesus, then I become a model to the community. Yan ang pinakamahirap, no? Yan ang pinakamahirap, ang maging halimbawa at huwaran ng ating pananampalataya. Nakakalungkot. Bakit? Sapagkat kung minsan ang ating pananampalataya ay panglabas lamang. Bakit? Kaya tinanin ninyo, wag kayo magagalit kay Father, no? Hindi naman ako namumulitika, no? Ay tingnan ninyo. Marami sa atin, no? Nung tayo'y mga bata-bata, ay tayo'y nasa katesismo pag linggo. Di ba ga? Linggo-linggo, tayo ay nagsisimba. At kung minsan, no, kapag may mga religious gatherings, religious activities, we are there. At yung iba, no, ay nag-aral pa sa mga Catholic schools. Pero sa paglipas ng panahon, ano na nangyari? Nalimutan na, no? Nagkulang ba ang institusyon? Nagkulang ba ang simbahang Katoliko? I don't think so. Kasi lahat ibinigay na, itinuro na. No? Lahat na ating ultimo dasal, di ba? Alam ko may mga lapses ang simbahan. Totoo naman yan. I have to admit, no? We have 2 hour lapses. Pero pagdating sa mga turo, aral, sa loobin, ibinibigay lahat. Pero bakit ganito ang nangyayari sa ating kapwa-tao? May nag-iisip ng masama. May ibang pansarili lamang ang iniisip. May iba na, basta ako'y maayos, bahala na kayo. Bakit ganun? Sapagkat nalilimutan na nila na sa pagiging huwaran ay kailangan na may pagsasabuhay. Kaya nga, naaalala ko sa first reading, no, yung sinasabi at inaral ni St. Ignatius of Loyola, ano yun? Be discerning. Kaya nga si St. yung Ignatian spirituality, meron silang tinatawag na examen. Ano yung examen, Father? Simply, pag-uusisan ng budhi. Pag-uusisan ng sarili. Yun ay ginagawa nila every day. Not only once, twice a day pa nga minsan. Bakit? Kasi para malaman ko at matanong ko ang sarili ko, ako ba ay nagiging mabuti o naging masama? At hindi lang yun, tinuturuan ako at tinuturuan tayo ng pag-uusisa ng budhi kung nakikita ko ba ang galaw ng Diyos sa buhay ko o hindi. At yun din ang ipinaalaala ni Jesus sa ating mabuting balita. Ako at ay hinahamon ni Jesus na napakaraming mga propeta sa makabagong panahon na ipinadadala ang Diyos. Napakaraming mga nangyayari sa paligid natin na ito ay hinahayaang mangyari ng Diyos upang ipamulat sa aking isipan at sa aking puso ang kanyang nais ipahiwatig, nais niyang sabihin. At ako at tayo'y hinahamon, buksan ang ating mga puso, buksan ang aking isipan, upang nang sa ganun, ang nais na ipahiwatig sa akin ng Diyos ay aking maunawaan. Anong ibig ko sabihin? No? O, parang ganito lang, talagang napakabait ng Diyos, bakit ika ninyo? O, sa buhay ko lang. Ay ako may di karapat dapat sa tawag na ito. Sino ba ganun karapat dapat maging pare? No? Ay kung tutunghayan ho ninyong buhay ko, isasabi, baka malaman nyo, baka dapat hindi na naging pare. Pero bakit nakatungtong pa rin ako sa harapan nyo? Bakit ako'y narito pa at ako'y nagdiriwang ng banal na misa? Hindi dahil sa sarili ko, sapagkat ang pumipili ay ang Diyos. Bagamat ako'y hindi karapat-dapat, alam niya na magagamit niya ang kanyang lingkod para sa kanyang misyon.
napakalaking biyaya na sa loob ng 10 taon, ang Diyos ay nagpakita, no, at nagpahiwatig ng kanyang mga turo at aral sa akin sa pamamagitan ng aking ministeryo bilang pari. Sapagkat ang buhay pagkapari ay hindi lamang natatapos sa ordination. Araw-araw, ako bilang isang pari ay parang nasa seminaryo pa rin. Bakit? Natututo ako sa mga taong nakakasalamuha ko, sa nangyayari sa paligid ko, sa mga taong nakakahalubilo ko. No? Ongoing formation, ika nga. Kaya ito din ang dasal ko sa bawat isa sa akin at sa ating lahat na narito ngayon, to have a discerning heart. Sapagkat dito, no, pinapaalala sa atin ng ating mabuting balita na ang mga tunay na anak ng Diyos ay mayroong karunungan. The true children of God are those who have wisdom. Kagaya ng panalangin sinabi ko kanina, the wisdom to know the difference. The wisdom to know what is good and what is right. The wisdom that will help me to grow as a follower of Jesus Christ. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ngayong umagang ito'y hari nawa na ang Diyos na nagpuspos sa ating lahat ng katalinuhan ay gamitin ito para sa ikabubuti ng bawat isa. Subalit hindi lamang talino, humiling din ako sa Panginoong Hesus ng karunungan. Karunungan na malaman ng tama sa mali, ang katotohanan sa kasinungalingan, at karunungan upang malaman ang kabutihan at ang kasakiman. Amen. Panalangin ng bayan, ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ipinahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating. Sa diwa ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa malahating hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mayayaman at ang dukha naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tumugon na may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Sa altar mo
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapag-iibayo ng paglilingkod namin sa iyo, inihahain namin ang mga alay na ito upang ang ipinagkaloob mo sa kabila ng kaabahan ko ay buong pagkamawaing maitaguyod mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod, na paring naghahain para sa sansinukob, nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namit pagsaluhan, ang laman niya'y inihain upang ang lahat ay buhayin, ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa namang hela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banalikho ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalatang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba sa ngalan mo ay utang na loob kong tinatanaw ang pagkakaloob mo sa akin ng pagkaparing banal. Kaya't sa pagganap sa paghahaing ipinagdiwang, ay inawang abang lingkod ay maging katambal ng inialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 10 years ago, payat pa ako nun. 10 years ago, I was ordained at the shrine of Saint Teresa of the Child Jesus ng lubhang kagalang-galang Leopoldo Tumulak sapagkat siya'y namayapa na. At ngayong araw na ito, sa aking 10 taong anibersaryo ng pagkapari, dadalaw naman sa aming chapel sa Bureau of Fire Protection ang centenary pilgrim image si Saint Teresa. No? Ito'y umikot na po sa Visayas, Mindanao, and Luzon area. So naway isa itong pagpapala sapagkat ako'y inordinahan sa kanyang dambana 10 years ago. Ngayon naman dadalaw siya, no, after 10 years, no, of my priesthood, siya naman ang dadalaw sa akin. Isang pagpapala sa Diyos ang bukasyon ng pagpapari. At ang hiling ko lang sa inyo, ipagdasal nyo palagi at ipagdasal nyo ng lahat ng kaparian. Ano? Sapagkat bagamat kami hindi karapat-dapat sa tawag na ito, ay kami nagsisikap, no, na sumunod sa yapak, turo at aral ni Jesus. At sa amin naman, ipinapanalangin din namin ho kayo. Nanawa sa aming mga ginagawang ministeryo, kayo ay lalong mapalapit kay Jesus na ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalaing kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ng kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtak sa kanyang landas upang lagi niyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin nyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.